Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nahuli kamang gulo sa pagitan ng dalawang grupo ng mga binatilyo sa Cebu City. Cecil, bakit daw sila nagkagulo? Rafi, selos daw ang ugat ng insidente matapos nakabonding ng isang grupo ang ilang nobya ng kabilang grupo. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV footage na naglalakad ang mga binatilyong yan sa gitna ng kalsada sa barangay San Nicolas proper sa Cebu City. Maya-maya, bigla na lang silang tumakbo at nagpaulan ng bato. Kwento ng isa sa mga sangkot na binatilyo, selos ang ugat ng insidente. Nagsimula raw kasi ang lahat ng makabanding nila ang ilang nobya ng kabilang grupo. Tinutukoy pa ang iba pang sangkot na kabataan sa gulo. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Magtatalaga na raw ang barangay na mga tanod sa lugar. Walang kawala ang dalawang lalaking nagnakaw umano ng cellphone sa isang laundry shop sa Bacolod City. Ayon sa isang empleyado ng shop, bumili ng pagkain ang kanyang kasamahan at iniwang nakacharge ang cellphone sa kanilang pwesto. Mabilis na tinangay ng mga suspect ang cellphone at tumakas. Pero nakasalubong nila ang biktima na agad nakahingi ng tulong sa mga residente. Kinuyog ang dalawang suspect at inaristo ng pulisya. Nabawi sa kanila ang ninakaw na cellphone. Hindi na nakuhanan ng pahayag ang mga suspect na kalaunay pinalaya. Hindi pa kasi makapagdesisyon ang biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa mga suspect. Pinablatter ng ilang empleyado ng isang transport services cooperative ang dati nilang kasamahang konduktor sa Haro, Iloilo City. Kwento ng isa sa kanilang driver, sumakay sa kanyang minamanihong modernized jeepney ang suspect at pinagbantaang sasaktan siya. Pagbaba ng lalaki, binasag niya ang bintana ng sasakyan gamit ang isang bote. Bago yan, nagwala pa raw ang suspect sa kanilang boarding house dahil sa sobrang kalasingan. Ayon sa pamunuan ng kooperatiba, January 31, nag-resign sa trabaho ang suspect na maayos naman ang record sa trabaho. Porsigido silang panagutin siya sa kanyang ginawa. Wala pang pahayag ang suspect. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! Bibida for the very first time ang real-life couple na sina Joem Bascon at Meryl Soriano sa special Valentine's episode ng Magpakailanman. Makikita namin pag nagsisinungaling sa amin yung mga asawa namin. Nakikita mo ba kung gaano ka kamahal? Yan ang intense trailer ng Unbreakable, The Charm and John Ray Love Story. Gaganap sila bilang mag-asawa na dumaan sa on and off relationship. Chika sa akin nila Meryl at Joem, relate much sila sa kanilang characters dahil ganyan din ang naging journey ng kanilang love story. Pero ngayon, stronger as ever ang kanilang relationship. Very inspiring at marami rin daw mapupulot na aral sa kwento ni na Charm at John Ray. Mapapanood na yan bukas February 8, 8:15 p.m. sa GMA. Ano naman kaya ang tips nila para sa pagpapatibay ng isang relationship? Respeto talaga. Kasi yung love, given na yan Yes, given naman. Hindi na yan mawawala and all that. Pero yung talagang respeto sa individuality ng isa't isa, lagi mag-date, yung mga ganyan. Kung may pagtatalo, siguro tip lang na, siguro wag na natin ipakita kung may mga anak na tayo. Pwede naman pag-usapan yun. Yeah. Alam ko may mga bugso. Sinubukang parahin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang rider na yan matapos dumaan sa EDSA busway sa Ortigas northbound. Pero ang rider nagdire-diretso hanggang sa nasagasaan ang isang enforcer. Pagdaan sa bike lane, nakabangga pa ng isang siklista ang rider bago maabutan at mahuli ng saik. Dinala siya sa LTO main office para sa investigasyon. Ayon sa rider, nawalan daw siya ng preno. Bukod sa violation, desidido rin ng SAIC na ipakulong ang rider at sampahan ng reklamong hit and run. Isinailalim na sa check-up ang nasagasang enforcer na idinadaing ang sakit ng braso at likod.
Kaugnay naman po ng scamming incident na sinapit na mag-asawa na palabas na sana ng ospital matapos ang isang buwang confinement. Kausapin po natin si Private Hospital Association of the Philippines President, Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat po nating taga-subaybay. Opo. Dr. De Grano, ano hong konsiderasyon ba ang pwedeng maibigay kaya ng mga private hospitals kung sakaling hindi ho makabayad ang pasyente, katulad na lamang ho dito sa nangyaring ito? Usually naman po, merong mga arrangement na ginagawa ang ating mga pribadong ospital. Siyempre, meron po tayong social worker. No? Sila po ang usually naglalakad sa mga sa DSWD at saka doon sa mga local government units at nagbibigay po sila ng mga kinakailangan. Ang sa ganun po, ay magkaroon sila ng halimbawa guarantee letter galing sa PCSO, galing sa local government units, galing sa mga congressman, ganyan, or sa MAIP po na tinatawag natin. At yun po, and then kung talagang kulang pa rin po, then sila po ay binibigyan ng tinatawag natin na promissory note. Ano? At doon sila maglalahad kung paano nila babayaran kung magkano man ang kanilang naiwang pang utang. Opo. I see. Pero pwede hong after the promissory note ay maaari na silang umalis no, sa ospital po. Pag may promissory note po, yun dapat may kaakibat po na parang collateral. May Hindi pwedeng collateral. ganun lang. Yes po. Paano kasi kung depende wala po? Hindi ho sila makakalabas ng ospital? Ay usually po may hirap pa silang lumabas, especially po kung hindi po sila nasa charity beds. I see. Opo. Sa usapin naman po ng PhilHealth, gaano po ba kalaki ang unpaid claims pa ng mga miyembro po ninyo? Well, sila po ang nagsabi niya na actually umabot yan ng mga 50+ billion. Ano? Pero actually sa private, siguro umabot pa ng mga 20 billion para sa mga private hospitals po. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na binahagi sa amin dito sa Balitang Hali, Doc. Maraming salamat, Connie. Yan po naman si Private Hospital Association of the Philippines President Dr. Jose De Grano.